Mga kapatid, maligayang Pasko sa inyo. Anyway, meron lang akong sad story. Ben, parang akong ano dyan. Meron akong sad story na nabanggit kasi sa akin ng kaibigan ko na, ewan ko, putangin na, daming, ba't kasi ako nakikialam? Hindi naman ako nakikialam kasi, kaya lang, hindi ako nakikialam pag hindi ako sinabihan. So, yung kaibigan ko kasi nung high school, when I was in high school, meron akong friend. Hindi ko siya friend from school, friend ko siya from somewhere. Ngayon, nung nakikipaghiwalay yung nanay niya doon sa kanyang, doon sa asawa, sa tatay niya, tumakbo siya sa akin, may iyak, pare. Hiwalay yung nanay at tatay ko. Eh ako naman nun, I have the audacity na, mo yung choice nila yan. It will work out well. Di pare, sabi niya. Naawa ako doon sa mas bata akong kapatid na malapit doon sa tatay namin. Ako okay lang eh. Paano naman yung kapatid ko? May iyak-iyak siya. Naawa ako. Iniimpake na ng nanay ko yung mga gamit ng tatay ko at palalayasin niya. Punta ako sa bahay. Bahay nila. Yung nanay niya was gracious enough na dinatnan ko na magandang araw po, tita. Hindi naman ako madalas sa bahay nila. So, pero gracious yung mama niya na, ay, oh, kumusta ka? Yung tinurato niya ako ng maayos. Oh, pasensya ka na, magulo yung bahay. May naayos ako. Ganyan. Tapos pinipigilan niya yung nanay niya. Sabi niya, no, hindi na. Tama. Tsaka na lang sa kaibigan mo. Buti may kaibigan ka. Tapos sabi ko, tita, mabigat po para kay ano to, sa kaibigan ko. Sabi ng kaibigan, nung mama niya, maraming mabigat na darating sa buhay na kailangan nating tanggapin, lalo na't lalaki siya. Tita, hindi naman po yun yung iniiyak niya eh. Tita, yung kapatid niya daw. Doon medyo na ano yung nanay. Iniisip niya yung kapatid niya malalayo doon sa asawa niya, doon sa tatay nila. Baka devastating para doon sa kapatid niya. Ako naman si tanga. Babaw lang yung luha ko. Nakiiyak ako, ang putang ina. Nakiiyak ako doon. Naluha ako, nahawa ako. Nung umiyak din yung nanay. Hindi ko alam, siguro nahiya siya. Sino ba tong tropa mo to? Bakit nakikialam sa buhay natin? To cut the long story short, puta na. Sila naghiwalay. Lumipas yung taon. May message sa akin yung barkada ko. Brad, dapat naghiwalay na lang sila. Bakit ka? Yung utak ng kapatid ko, torta. Narcissist pala yung tatay ko, sabi. Minamanipulate niya lang lahat ng tao. Kagaya ngayon, sabi nila, kawawa daw siya. Samantalang yung pinili niya yun kasi gusto niya may chicks siya. Pag wala siyang kasama, kinakasangkapan niya yung mga bata, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, tangay yung nanay ko. Sabi ko, oh shit. Pag hindi mo kasi naituwid yung utak ng bata, the parent is going to spend years of remedial parenting. Matanda na pero bata. Ang tanda ng bata pero di pa rin tuwid yung utak. Sabi ko, nagkamali ata ako makialam, tol. Tinawag mo naman kasi ako, nakikiusap ako sa nanay mo. Oh, wala ka namang kasalanan, sabi niya. Kaya lang mali pala. Hindi pa naman kasi namin alam nung time na yon kung ano ang narcissist. We just believe na tao lang tayo, nagkakamali. And everything can be fixed with being sorry, with asking for forgiveness, and doing the right thing. Akala namin ganun. But some relationships are meant to be broken. Kung yung tao ay wala namang tunay na pagmamahal sa'yo, kung para sa kanya ikaw ay gamit lang. And if you're indoctrinated that way, mahihirapan kang kumalas. And yung kapatid niya may mga problema.
So sabi ko, well, ipag-pray nyo na lang. Baka naman guided rin ng Panginoon yung nangyari noon na hindi kayo lumayo dun sa taong yun. Di ko alam hindi ko maipaliwanag, pero there is purpose. Baka tinuturuan kayong kumalas yung mindset nyo to discern, kumalas on your own. Hindi naman kailangang it's too late na lumayo para sa kanila. Pero kasi ang ginagamit na, matanda na ako, sabi nung it's too late na lumayo. Ano na siya, kung hindi galit ang ginagamit, paawa na. But, you can just pray. Guidance and discernment. Naluto sila sa sarili nilang mantika. God bless.